morning, ayan, sobrang lamig pa rin na nandito ako ngayon sa park. So ayan, for today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba gumana ang no contact rules. Kasi maraming nagkakamali dito. Yung nag-no contact na raw siya pero hindi daw gumagana, hindi pa rin siya kinikibo or hindi pa rin siya chinachat ng kanyang karelasyon. And hindi niya alam kung ano ang rason. Ayan. Ganito kasi yan. Ang no contact rules, hindi mo kailangan mag-expect. Kaya nga nag-no contact ka para mag-focus ka sa sarili mo at sa ibang bagay. And then, at the same time, makaya mo nang tanggapin na wala na siya sa buhay mo at kaya mong mabuhay na wala siya. Yun. Yun yung ano ng no contact rules. Yung turuan mo yung sarili mo na paunti-unti na kinakaya or tinatanggap na mawawala na siya sa buhay mo. Yun yun. Isa na yan doon. Kaya, kapag nag-no contact rules ka, dapat maging matapang ka. Hindi yung isang araw ka lang nag-no contact, dalawa, tatlo. Ayan ka na naman. Nangungulit ka na naman. Ayan. Diyan tayo nagkakamali minsan eh. Yung nag-no contact ka, tapos pag na-miss mo, pag naalala mo siya, i-chat mo na naman siya ng kung ano-ano. Hindi talaga yan gagana. Kasi ang no contact rules, hindi yan gagana ng ilang araw lang. Paano kanya mamimiss? Paano niya iisipin? Kung after 3 days, nagkokontak ka na naman sa kanya, nangungulit ka na naman sa kanya, nagsusumamo ka na bumalik siya. Magiging effective lang yan kapag pinakita mo na talaga sa isang tao na kayang-kaya mo nang mawala siya sa buhay mo. Kayang-kaya mo nang mabuhay kahit wala siya. Kasi once na nag-no contact rules ka, tapos magchat-chat ka ng ilang days, ay wala na. Talagang ligwak ganun talaga yan. Lalong-lalo na sa mga lalaki Halimbawa, hindi ka na pinapansin ng jowa mo or nagkasala siya sa'yo. Yan yung pinakamainam mong gawin. And para tumalab yan, bigyan mo siya ng leksyon. Kahit isang buwan, ay huwag ka mag-contact sa kanya. Ewan ko lang kung hindi yan magmakaawa. Ipakita mo sa kanya na hindi siya kawalan sa buhay mo. Yan yung ibig sabihin ng no contact rules. And then, di ba, after nang may nangyaring halimbawa lang na nagloko siya, or nag-away kayo, hindi ka na niya pinansin, tapos nag-no contact ka, tapos how many days nag-chat ka, talagang hindi yan tatalab. Tatalab lang yan kapag after mong ngulit, bigla kang mawawala. Yung after ng away nyo, after ng hindi ka na niya pinapansin, is hindi ka na rin nagpaparamdam sa kanya. Kapag hindi ka nagparamdam sa kanya, dyan lang yan tatalab. Kasi iisipin niya na lagi naman yung nagchat-chat, lagi yung nagpaparamdam sa akin, lagi yung nangungulit na bumalik ako. Yan yung panghahawakan ng lalaki na yung validation na hahabulin mo siya anytime. Ayan. And then, kapag brinake mo yung validation na nasa utak niya, na hahabulin mo siya kahit nagkamali siya, kahit ganyan yung ginawa niya sa'yo, hindi kanya na pinansin, pag na-break mo yan, dyan matatamaan yung ego niya. Tatamaan yan kasi iniisip niya palagi na kahit magkamali ako, kahit ganyan ang trato ko sa kanya, babalik at babalik yan sa akin. Then, kapag pinatunayan mo na mali siya, kapag pinatunayan mo na wala ng pag-asa or kaya mong mabuhay na wala siya, dyan na yan magpaparamdam sa'yo. Kahit i-block ka pa niyan sa lahat ng social media account, gagawa yan ng way para i-stalk ka. Kung ako sa'yo, kapag nag-no contact rules ka, ganito lang yung gagawin mo. Lalo mong ayusin ang sarili mo, baguhin mo yung mindset mo. Huwag mong hayaan na malugmok ka sa lungkot. Kasi iniisip niya kasi na kapag ginawa niya yon, malulungkot ka ng sobra kasi mawawala siya sa buhay mo. Dapat panindigan mo na hindi yon, na mali yung iniisip niya. Kung kaya mo na mag no contact rules sa isang araw, gawin mong 2 araw, 3 araw at higit pa. Pabutin mo ng buwan. Hayaan mo na siya yung maghabol sa'yo. Kasi once na pinapakita mo na naghahabol ka sa isang tao, nawawala yung value niya sa'yo. Mawawala yung value niya kapag para kang asong ulol na habol ng habol.
yung lumalayo siya tapos ikaw humahabol. Ang mga lalaki ayaw sa ganyang babae. Yan ang lagi nyong tatandaan. Sa pinakita nyo na sa lalaki na mahal nyo siya, ginawa nyo naman na ang lahat, wag kayong maghahabol. Kasi once na ginawa nyo yung paghahabol, mas lalo silang lumalayo. Kasi nawawala na yung challenge para sa kanila, nakunin ka ulit. Kaya ang gawin mo, ikaw yung magpahabol, ikaw yung magpaligaw ulit, kasi in the first place naman, sila yung naghabol at sila yung lumapit sa atin. So, gawin mo ulit yon kapag magkarelasyon na kayo. Kahit magkarelasyon na kayo, huwag mong ubusin lahat ng pagmamahal mo sa kanya. Magbigay ka para sa sarili mo, maglaan ka para sa sarili mo. Kasi pag binigay mo yan, ikaw rin naman ang kawawa sa huli. Ikaw yung magiging kawawa eh. Kaya, kung ako sa'yo, kapag nag-no contact rules ka, panindigan mo na. Panindigan mo and aralin mo na ang sarili mo na mawala siya anytime. Huwag kang mag-aantay ng chat niya. Hindi yung no contact rules ka tapos 2 days pa lang, na-miss ka niya. Kasi, ang tendency niyan, mamimiss ka niya kasi hanapin niya yung pangungulit mo. After 2 days ng no contact rules mo, nag-chat na siya sa'yo. Tumalab. Kasi ang ginawa mo naman, i-reply mo siya agad-agad. Nagdrama na siya ng kung ano-ano. Na-reply mo agad. Paano talaga yan gagana? Hindi yan gagana. Kailangan magpakipot ka pa rin. Magpakipot ka bilang babae. Ayan. Ganyan gumagana ang no contact rules. Kaya sa mga nagno-no contact rules dyan, yan lang ang dapat nyong gawin. Mag-focus kayo sa sarili nyo. Mag-focus kayo sa ilang bagay. Ipakita nyo na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo. Ipakita nyo na may ibang mundo kayo na ginagalawan at masaya kayo doon. Huwag kayong mag-post ng negativity sa social media. Huwag niyong ipakita na malungkot kayo. Ipakita niyo na masaya kayo kasi madudurog ang ego ng isang lalaki kapag ginawa mo yan. And that's all for today's video. Sana may natutunan kayo and don't forget to subscribe my YouTube channel. This is Queen May and bye-bye. Mag-ingat po ang lahat and God bless. Uminom ng maraming tubig.